Let us all welcome a round of applause, please. Palakpakan po natin once again our beautiful bride, Mrs. Angeline Berjola. Ladies and gentlemen, a round of applause please for Mr. and Mrs. Berjola. And now at this point, I will be giving the floor and our microphone to our solemnizing officer. Once again, we have Father Alvin Chavez. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon ang may 6 na tapayan. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggagaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka ihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Sa 21 years kong pagkapari, ngayon po ang first time na ako ay magse-celebrate ng silver wedding anniversary sa isang bahay. And I am glad to announce to you that the very place that we are holding this silver wedding anniversary, ang tawag ni Kuya Nel dito ay pergola. No? This is the very gift of Kuya Nel to Ate G on this day, no? Sa kanilang silver wedding. No? This is a milestone in the life of a couple to be able to reach 25 years. You can just think over of how long, how many sacrifices they might have endured, how many challenges they might have overcome, how many problems they might have
given solutions and how many kind of nothingness, yung minsan walang-wala, paano sila nakalampas. Only Nel and Angie can tell us the whole story of these 25 years. Kayo lang. Because when we say 25, it's not just numbers. These are daily grinds that you have gone through. Salita lang po ako, pero sila, they have traversed the daily challenges of life until they reach this very day. Now, November 27, 2024. Looking back on November 27, 1999. Allow me to just give you some reflection for this occasion of your silver wedding. Una po, I would like to dwell on the two significant characteristic of a silver. Anong dalawang mahalagang karakteristik ng isang silver? First, it is malleable. Ano yung malleable? Ang malleable po, ito yung karakteristik ng isang metal, lalo na po given to a silver na kaya mo itong pukpukin, hanggang sa mabago ang kanyang forma, pero hindi siya hihiwalay. It can be transformed into many forms, but it will not break. That is the characteristic of a silver which is malleable. At doon ko nakikita po, no, ang inyong married life. Sabi niyo po kanina, magkaiba kayo ng karakter. Iba siya, iba si Kuya Nel, iba si Ate Angie. Ano yung pukpukan, but you never break. You see, nandoon sa karakter ninyo yung silver. At sana po, patuloy na maging malleable, no, ang inyong pagsasama. There will still be discussions, there will still be conflicts, misunderstandings, but you must never break. At makikita niyo yung mga kamay ninyo. Hawakan niyo po. Hindi na yung dati. May mga wrinkles na, may mga lumalaki na yung mga buto sa joints. Hindi na kaganoon ka-fresh. But when you get older, you realize, may mga bagay pala na hindi na natin kailangan. May mga bagay pala na hindi na mahalaga sa atin basta nandoon yung tayo. At yung wire na yun, yung ductility ng silver, nandoon yung maliit na lang at yun ang pinaka-essential. That what connects you and makes you younger in married life. At ano yun po yan? Yung pagmamahal. Yung faithfulness mo. Kayo din sa iyo, Pilipinas. At sabi ko sa inyo sa kumpusan, ang Diyos is the very essential why your married life gets longer and longer. Malleable, ductile. That's the character of the silver. And you are celebrating the silver character of your wedding. And the last point I would like to share with you is this Japanese craftsmanship. Ito'y parang pabao na. Yung reflection, yung dalawa. Third thing is a pabao. Have
have you heard of this craftsmanship in Japanese culture we call kintsugi? Have you heard of this craftsmanship called kintsugi? So, I would like to introduce this to you. Siguro po, makakatulong din ito sa inyo, sa inyong pagsasama ng asawa nyo, sa inyong pamilya, o kaya sa iyong sariling pinagdadaanan. But allow me first that today, I address this to Kuya Nel and Ate Angie. Kintsugi is an art of repairing broken things. Kintsugi is a Japanese art of repairing broken things. At ano po ang principle po nito? No? Yung kintsugi daw po, kapag may nabasag, no? Halimbawa yung isang bowl na mahalaga sa inyo, no? Ay nabasag, no? Ang kintsugi, ayaw niya na ang maging pag-iisip natin ay itampo na yan. Ayaw niya ng wastefulness. Ayaw niya po ng mag-advocate ng palit. Na para bagang magandang pag-isipin na pag ayaw mo na sa asawa mo, palit. Yan, divorce, di ba? Ayaw mo na sa kaibigan mo, block mo na siya sa cellphone. Di ba? Ayaw mo na sa katrabaho mo, ayaw mo na sa ahente mo, block ka na. No? Di ba? Ayaw mo na sa bibili sa'yo ng lupa, kinukulit ka. Sabihin mo, na-take na yung unit na yun. Di ba? Ikaw na. Ayaw mo agad. Let go. Wastefulness. But kintsugi tells you, no, there is an art of restoring broken things. Kuya Nel, Ate Angie, are there things broken pero napakahalaga sa inyo that you need not waste? Are there something in your married life that you want to treasure? This is the kintsugi. Lalo na ho, ang kintsugi, meron siyang parang lacquer, parang dagpak ng kahoy na nilalagyan po ng gold. Na yung mga broken things, pag inayos, mas nagiging siyang mas valuable, mas mahal kaysa sa dati. So, ito po yung aking ipapaiwan sa inyong dalawa. As we project for the next 25 years, kung saan ito yung golden celebration, ang kintsugi ang ginagamit niya, ininalagay doon, isinasama doon sa urishi, yung dagta ng kahoy na siyang pinandidikit, ang ginagamit ay gold. So let the desire, that perspective of celebrating the golden wedding make you mold once again those broken things. Lalo na sa the next 25 years of your married life. Never give up on what you want. Pag may nag-give up, mold it once again. Kintsugi. Kapag mayroong mga mahalaga sa buhay ninyo, kapag may mahalaga sa buhay ninyo na parang bagang, yung mga friends natin parang nawawala na sila sa atin, kintsugi. Huwag tsugiin. Huwag tsugiin. Kintsugi. Buuhin muli. At sabi nga sa Japanese culture, mas nagiging mahal. Kasi ang nagdudugtong na ay gold. It's a craftsmanship. And I desire, sabi ko nga, ito ang balak kong ipabaon sa inyo for the next 25 years. Mamaya magkahawa kami kayo. That's the beginning of kintsugi. Molding
once again after 25 years and looking forward for the next 25 years. Again, happy silver wedding anniversary. Mga kapatid, isang masayang at mabiyayang pagkakataon ang maging saksi sa pagmamahalan at katapatan ng mag-asawa. Sabi ko nga, it's a magic, it's a milestone ang umabot sa 25 years. Ngunit ito'y napagtagumpayan ng mag-asawang Nelius at Angeline. Tayo na naririto, magpuri sa Diyos at magpasalamat sa biyaya ng pagmamahal at katapatan. Sa isang masigabong palakpakan para kina Nelius at Angeline. Kuya Nel, Nelius, you may now kiss.